kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kabuuan po ng tao, pagkatao, kasama po rito yung emosyon. Wala pong tao na normal siya na wala siyang emosyon. Ano po? Meron pong mga kasalanan na may nilalaman sa emosyon. Yun po ang dahilan kung bakit nakakagawa ng mali ang isang tao. One of the most common emotional reaction that creates an emotional state is anger. No? Dahil sa sobrang bukso ng emosyon ay maaari magbuyo sa tao sa galit. Ang point natin dito ay ang galit. No? Anger is indignation that enrage the emotion leading to simple hatred. Ang galit po, pakiramdam mo kapag nagalit ka dahil hindi mo deserve na natuhin ka ng mali. Pakiramdam mo ay nagawan ka ng mali. No? So, yung sobrang galit ng damdamin ay nagagawa tayo, gagawin niya tayo, itutulak niya tayo sa galit na nagdudulot sa pagkakasala. Malinaw ito sa ating binasa sa aklat ni Santiago. Si Santiago ay inilalan niya yung legitimacy sometimes of anger, at ang sabi niya dapat ay huwag agad magagalit. No? So, ibig niya sabihin, ikaw at ako, tayo lahat ay nakakaranas ng galit. Subalit ang kanyang payo ay huwag agad magagalit. Dahil ang galit, when uncontrolled, kapag ito ay hindi mo na-control, hindi mo napigil, ang galit ng tao ay hindi po, does not produce the righteousness of God. Hindi po yan makakapagbigay lugod sa kalwalhatian ng Diyos. Dahil kung maging malinaw sa atin, meron po tinatawag na righteous anger. There is a proper place for righteous anger. Although not simple, it can lead to sin. Opo, no? Meron po tinatawag na righteous anger. Halimbawa, yung ayaw mo sa mali, no? Nagagalit ka sa kasalanan, no? Subalit, yan po ay maaaring dalhin tayo sa pagkakasala. The most obvious righteous anger na makikita natin sa Scripture ay ang Diyos. Siya lamang ang Diyos na ang kanyang galit ay matuwid. Anger and wrath. Sabi doon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hinahantangan ang katotohanan. So makita ninyo dito sa Roma chapter 1 verse 18 ay ang Diyos ay napupuot sa kalapastanganan at kasamaan. Ano po? Lalo na doon sa mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Ayaw na mailantad ang tama, ang totoo. Ayaw sumunod sa totoo. No? Yun po ay malinaw na
Diyos ay makikita natin yung kanyang righteous anger. Sa Roma 2:5, ang sabi po doon, ngunit dahil sa matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang pukot at makatarungang paghatol ng Diyos. Makita ninyo, pinabanggit po ng Romans chapter 2 verse 5 na ang Diyos ay napupukot sa katigasan ng ulo, ayaw magsisi, kahit na binibigyan tayo ng pagkakataon ng magsisi, kahit na meron tayong time na mapakinggan yung tama at patuloy na matigas sa ating ulo at ayaw magsisi. Sabi dito, ihahayag ng Diyos ang pukot, ang kanyang makatarungang pukot. No? Ang pukot at makatarungang paghatol, sabi dito. So, the only way to flee from the wrath of God is through Christ in substitute. Para lamang makatakas tayo doon sa pukot ng Diyos, ito ay sa pamamagitan lamang ng pamamagitan ni Jesus Christ sa kanyang pag-substitute. Sa halip na tayo ang parusahan dahil sa ating mga kasalanan, siya yung naparusahan para sa atin. At ito ay makikita natin sa Scripture doon sa Romans 3:24. Sabi niya, dahil sa kanyang kagandang loob na walang bayad, na walang bayad niyang ibinigay, sila ay dinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. No? So, ang pagpapalaya doon sa buod ng Diyos, ang magpapalaya sa atin sa buod ng Diyos ay si Jesus lamang. Dahil sa kanyang kagandang loob, sa ating na ikaw ang maparusahan ay siya ang naparusahan para sa atin nung tayo'y manampalataya sa Kanya. At ang sabi ng talata, yun ay dahil sa grace ng Diyos. No? Grasya ng Diyos na walang bayad. Ibinigay niya yun sa atin. Itinuring tayong matuwid. Yun po ang sinabi ng talata sa Roma 3:24. Kaya na, meron bang substitute sa iyo sa kasalanan mo? Ang ikaw ba ay nananalig doon sa pagpalit ni Jesus, doon sa ginawa ni Jesus, doon sa cross ng Calvario, na kinuha niya ang kasalanan mo at nagtiwala ka doon sa ginawa niya. Nanalig ka sa Kanya doon sa ginawa niya, na yung ginawa niya ay kabayaran sa kasalanan mo. Yun lamang po ang tanging paraan upang tayo ay ituring na matuwid ng Diyos. No? At para makaiwas sa pukot niya. Only through Christ, no? Substitute. One can be rightly angry without sinning. Maaari tayong magalit ng hindi nagkakasala. Paano mangyayari yun? Mangyayari yun kung agad natin naayusin yung problema. Early settlement of conflict. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verses 26 to 27, ang sabi di Apostol Pablo, kung magagalit man kayo, sabi niya, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. So, nakita nyo, sinasabi ni Pablo dito na hindi naman masama ang magkasala lang, ang magalit, I mean, sumalit mo lamang umantok sa magkakasala. Lalo na yung ikinagagalit mo yung maling attitude, yung maling gawin, yung kasalanan. Sumalit mo kung hayaan na yung galit mo doon ay
patangay ka at mahulog sa pagkakasala. Sabi niya, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo, sabi niya. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Dahil pagka kinater mo yung galit sa iyong puso, magkakaroon ng stronghold si Satanas sa iyo. Hahawakan niya yung galit mo. Binibigyan mo siya ng pagkakataon, no? Sa ang diablo sa buhay mo. Kaya sabi niya, huwag niyo nang hayaan lumubugan ng araw ang galit ninyo. So, yung magalit sa mali ay tama yun, no? Tama po. Lalo na magalit ka sa kasalanan. Kaya lang, ayusin mo agad. Yun ang sinasabi dito. Kasi sabi niya, huwag mo nang hayaang lumugan ng araw. Huwag mo nang paabutin pa ng bukas, sabi niya. Kailangan ay isettle agad yung conflict o yung naging dahilan na ikinagalit mo. When anger is unsettled, kapag hindi ka dinayos yung galit mo sa iyong sarili o yung galit sa iyong kapwa, it quickly erodes into sin. Kapag hindi mo inayos yan, talagang yan ay mapupunta sa pagkakasala. Kaya nga po, napakahalaga na makita natin yung kasalanan ng paggagalit, sinful anger. Madalas, no? Madalas po yung sa ang galit. Because its object is perceived to be something wrong, it is often justified. Ang ibig sabihin nito, siya naman yung nagkamali, hindi naman ako. Ako naman yung ginawa ng mali. Natural lang na sumabog ako sa galit sa kanya. Yung mga ganyan na justification. Tapos, lagi pa naman yung nanonood ng Fernando mo, yung ang pagpapalik ni Daniel Barrion, yung lintik lang ang walang ganti. So, ang mangyayari, kapag kaya ay inalagaan mo o ginastify mo, no, ayos lang na magalit ako, siya naman ng kasala. Hindi mo bagat sinettle dyan, ay mahuhulog ka sa pagkakasala. At yun ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Okay? So, ang simple anger, ang una na makikita natin na kasalanan, nagiging kasalanan ng galit kapag one is erosion of anger. It can quickly deepen into worse form. Pwede itong lumala. Ano po? Itong erosion of anger. Lalo na yung sobrang galit o yung ngit-ngit. Nagngingit-ngit ka sa galit. In the heat of the moment, cutting words or other forms of harm. Nangyayari po yan. Sa Acts chapter 5, verses 28 to 23, makita natin yung klase ng rage or ngit-ngit. Sabi niya, doon sa Gawa chapter 5, verses 28 to 33, sabi niya, ang sabi ng mga Pharisees, no? Yung mga Pharisees, sabi nila sa mga apostol, hindi ba mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng
ibang mga apostol. Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya inyong ipinago sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nagninit sa galit ang mga bumubuo ng kapulungan ng marinig ito at nais nilang ipapatay ang mga apostol. So, tingnan nyo, no? Ito yung second time na binanggit po kasi sa chapter 4 ng Acts, sabi, pinagbawalan nila yung mga alagad na huwag mangaral tungkol sa Panginoong Jesus. No? Ngayon, dito sa chapter 5, dahil hindi sila sumunod sa kanilang mga utos, ngayon ay kinumpronta sila. At ang sabi, hindi nyo pa kami papanagutin sa pagkamatay ng taong yan. Okay? Samantalang totoo naman, dahil hindi nila kayang gusto nilang mamatay si Jesus, pero ayaw nilang mandugisan ang kanilang kamay, ibinuyo nila si Poncio Pilato para si Poncio Pilato ang magbigay ng utos na para sila gusto nilang mamatay si Jesus pero ayaw nilang masisi doon sa kanilang ginawa. Samantalang sinabi na ni Pilato sa kanila na wala akong nakitang kasalanan sa tao nito. Tinanong pa nila si Pilato, hindi kaaway ka ng emperador. Sabi nila, no? Kaaway ka ng Caesar. Yun ang sinasabi nila. Kaya walang nagawa, wala kaming hari kundi ang Caesar, sabi nila. Kaya walang nagawa si Pilato, kundi pagbigyan sila sa kanilang galit at namatay na nakausap-usap Panginoon. So, ang tawag doon ay praise, no? Kapag kayong galit ay umabot sa tingin, delikado po yun. At yun ay sinful anger. Ano ba yung makikita natin dito? Hatred. Ang hatred o galit. No? Kung titignan natin sa Tagalog, galit lang ang ibig niya sabihin niya, pero sa English, merong anger, merong hatred. No? At yung hatred, sabi sa ating aklat, ay intensely opposed to someone. Ang ibig sabihin nito, yung mahigpit na pagsalungat sa kapwa, fault-finding, prejudice. Ang ibig pagka hindi kayo pareho ng opinion, no? Lalo na kung parang sabi namin ni kapag parang besawol ka bulbula, ang muli sabihin, bebay ka. Yan. Parang mas pinipili yung opinion niya kaysa sa opinion mo. Pwede magtulak yun sa galit o matinding salungat doon sa hindi mo pareho ng opinion. No? Yung opposite ng ideya na sinasabi ko. Sa Proverbs 26:24, ang sabi po doon, ang tunay na damdamin ng mapagkulwari ay maitatago
sa salitang mainam, matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan, sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaaring ang galit niya ay maitago sa magandang paraan, ngunit nalalandag din sa mata ng lahat. So, yun yung hatred, no? Napakahirap po niyang kalaban. Kasi, no, paparusahan ka niya kapag meron kang galit sa iyong puso. So, ano pa? Yung resentment or bitterness. Bitterness yung kapagitan, ano? Ang sabi ay continuing obsession with the offender. Wala kang nakikita kundi yung kalaban mo. Wala kang nakikita kundi yung mga sinasabi niya, lagi mong tinitignan. Bakit? Ito talaga yung kalagayan ng tao. Sa Romans 3:10-14, sabi noon, ayon sa nasusulat, walang matuwid, walang kaisa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, walang kaisa. Ito yung isipan natin, no? Sabi niya, parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila ay pawang panlilila. Ang labi nila ay may kamandang ahas, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. So yun ang sabi niya, no? Yun daw mapagmura, yun daw masakit magsasalita. Meron ka daw, kapaitan sa iyong puso dahil sa galit mo. At yan ay, tayong lahat ay meron yan, di ba? Meron tayong mga inaayawan. Meron tayong kanya-kanyang bungang bibig. Si Jonathan po ay bata, ayaw siyang pagkaralin hanggat maaari sa public. Gusto ko sana sa Christian Church. Bakit? Kasi may expose siya sa mga bata na yung kanilang bibig ay panamura. No? Sabi natin naman pa ang pagmulmul na yung panagkasa. Ang mga yan. Ano lang yung sasabihin niya ay may kasamang pura. Ayaw mo sana siya kasi ilang oras kasama niya yung mga kaklase niya, di ba? Pagkatapos isang linggo niya kasama puro mga bata na gano'n na sila rin ay para sa kanila is normal yung gano'ng bungang bibig. Kasi naririnig nila sa kanilang mga magulang. So, yun po, ano? Ang lahat ng ito ay erosion of anger. At yan po ay sinful anger. Ang pangalawa na makikita natin o yung susunod na makikita natin is malice. Ang malice ay ito yung desiring the destruction of the object of hate. Kahit hindi ka nagsasalita. No? Ewan ko kung merong tao na exempted dito, pero palagay ko wala kasi lahat tayo. Merong tao na kapag ka nagsalita,
Hindi ka man inaano, pero bakit naiinis ka? Ewan ko kung naranasan niya. Hindi ka naman inaano, pero pag tuwing magsasalita na bubwisit ka, naiinis ka. Hindi ka man nagsasalita sa kanya ng mga hindi mo man siya sinasagot, pero sa isip mo, no? Sabihan mo kapanalutan mo. Diba? Okay? So, ito ay katulad ng kaso ni Saul. No? Ni Haring Saul. Si Haring Saul ay matagal niyang hinabol si David. Kaya matagal nagtako si Haring David. Ano po? Although tawag niya kay David ay my son, sabi niya. My son, sabi niya kay David, ano po? Ngunit dahil sa kanyang inggit, naging masama ang pagtingin niya kay David at gusto niya ito mamatay. Makita natin ito doon sa 1 Samuel 18 verses 6 to 9. Sabi doon sa 1 Samuel 18 verses 6 to 9, matapos mapatay ni David si Goliath, no? Nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa sayaw ng mga tambulin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit. Labis niya itong itinagalit. At sinabi niya, no? Sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. At mula noon, ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Nalagin na niya. So, ang tawag ko diyan ay malis. At yan ay isang uri ng galit na dapat ay hindi manahan sa puso ng bawat Christian. So, kayo, meron pa kayong iniisip o meron bang tao na lihim kayo nagagalit sa kanya o nag-visit kayo sa kanya although hindi kayo nagsasalita, pero kay isip mo bisa ka sana niya kaya kung pasakap-sakap buhin mo ilaya bisa ka niya bisa ka sana yabi bagay niya na nag-iisip ka niya nagyayari ba yun sa atin kung ikaw ay Christian dapat hindi niya kasi ano yun isang galit, uri ng galit na kasalanan. Okay? So yung una na makita natin dito, ang simple anger, una yung erosion of anger. Ang pangalawa na makikita natin, hindi lamang yung nakakasama. Masama yung manatili yung galit sa puso mo. Ito ay, pangalawa, mayroong complication. Ang galit na ito. Complication of anger. It affects the angry heart more than the object of anger. Kapag nagalit ka sa isang tao, bawa, nagsasalita siya, meron sa kanyang pananalita, sabi natin, taklesa niya, alayang preno, alayang pakialam mo ating malasakit. Hindi ka kanyan, kaya puso may tanang tangwa, nagtanim ka ng galit. Siya, hindi niya man alam na nagalit ka sa kanya o nasaktan ka niya. Pero ikaw, mas apektado ka. Bakit?
Kung kailan makagera na ka, ulit-ulitan na yung isip mo itang gewa na. Samantalang niya, matuto dyan pa sa lese, hindi naman di patuto. Itang gewa na. Diba? So, kailangan solusyonan kaagad ang galit kasi mayroong complication niya. No? Ito ay kapag hindi mo inayos kaagad, ito ay lalala. Enlarging the offense disproportionately. Kapag lumaki yan, ikaw ang mahihirapan. Sabi sa Kawikaan 17 verse 14. Kawikaan 17:14. Ang simula ng kaguluhan parang butas sa isang dike, sabi niya, na dapat ay sarhan bago ito lumaki. Okay? Kapag nagbutas yung dike, kaya mo nakita ko nga yung mga Chinese doon sa kanilang sa YouTube nakita ko, nagbutas yung kanilang dike, truck na mismo yun. May truck ng buhangin, nilalaglag na doon sa butas na dike, hindi nila mapigilan. Mahirap pigilan yun. No? So yun ang complication na anger. Walang preno, ang hirap labanan niya. Lalaki yan ng maliit lang ang binangkulan, lalaki yan ng lalalayan. Widening the involvement illegitimately. Anong ibig sabihin nun? Kasi kapag kagalit ka, lalo na kung ikaw ay hindi mo masakit ito sa tao. Yung ginawa niyang mali sa'yo, ang gagawin mo, ibubulong mo sa iba. Ikukwento mo sa iba. Ang pangyayari nun, kukuha ka ng simpati. Pamaya-maya yung kinuwentuhan mo, kakampi mo na, galing na rin siya doon sa naiinis na rin siya doon sa kinaiinisan mo. Nagagalit na rin siya doon sa kinagagalitan mo. So, in affecting other parties and gaining sympathies, sabi niya, yung widening the involvement illegitimately. Yung galit na hindi agad-agad inayos, merong complication yan. Lalalayan kapag hindi inayos kaagad. Nagkahawayan sa iba na kinukwentuhan mo. So, ang Panginoong Jesus ay meron siyang sinabi sa atin sa Matthew 18:15. Ang sabi doon, kung magkasala ang kapatid mo, puntahan mo. So, ang sinasabi ng Panginoong Jesus, nagkasala sa iyo ang kapatid mo, ikaw mismo, ang pumunta sa kanya, ayusin ninyo. Kausapin ng sarili niya tungkol sa kanyang kamalian, sabi. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ang problema, pag kinwento mo sa iba, hindi yung sa nakasakit sa iyo, at mahirap doon, kwento naman ang nagkinwentuhan mo sa iba. Magpapasa-pasa, mag-iiba ng version. No? Lalalayan. Lalakiyan. Kaya hanggat maaari, ang sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 18:15, puntahan mo siya, kausapin mo siya ng sarili na. Sabi mo sa kanya, nasaktan akong kapatid. Doon sa sinabi mo. Yan.
Pagka nalaman niya, ano ba? Walang intention, sabi niya. So, sasabihin niya natural ay, sorry, hindi ko kasi sinasadya, hindi ko intention na gano'n. Pasensya ka niya. Ganun talaga ako magsalita, malakas ang boses ko. Okay, naayos ninyo, problema ninyo. Hindi na lumaki pa yung problema. No? Alam niyo ba, ano ba yung complication ng anger? Complication of anger is disabling. No? Disabling personal conviction and repentance. Disabling, ibig sabihin, inaalis niya yung kakayahan mo, yung personal conviction mo, at saka yung pagsisisi, repentance. No? Kaya nga, sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 7 verses 3 to 5, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Sabi niya, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika, aalisin ko ang puwing mo na yung troso at nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso nasa iyong mata at sa ngayon, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Okay, so, pagka daw yung nagpatuloy ka doon sa galit na nagdudulot sa pagkakasala, ang komplikasyon nyo, hindi mo nakikita yung kasalanan mo na mas malaki kaysa kasalanan ng iba. No? So, ito yung sinasabi dito, no? Kailangan ay yung personal mong kalagayan ng iyong puso, ng iyong galit. Ako, napapansin ko, minsan yung mga nag-pray, no? Mga nag-ibig sa prayer, sabi niya, Panginoon, invest mo po ang mensahe para pakinggan, mai-apply sa kanilang buhay. Alam mo ba, yung prayer na yun, ang iniisip mo, yung message ay para sa kanila at hindi para sa iyo. Ang tamang prayer is, dawa Panginoon, ako personally, ako mismo, ay ma-apply ko sa aking sarili itong mensahe na ito ng Diyos. At sa ganon, kapag ito ay na-apply ko sa aking sarili, nakita ko yung iba na meron akong authority na ito, mali yan, katulad yan dati ng ginagawa ko, naranasan ko yan, kaya nilapit ko sa Diyos. Applicable sa akin ang salita ng Diyos, ginagawa ko ang salita ng Diyos, kaya pwede kang baguhin din ng Diyos. Yan, gano'n. Dapat gano'n ang ating thinking, ang ating motibo. Una sa lahat, ang mensahe ng Diyos ay para sa iyo personally, hindi sa iyong katabi. Ano? Kaya hindi dapat, hindi kapag dyan kahit hindi ako, hindi ko, nandiyan po. Ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat. Kung hindi yan ay sa kasalukuyan, hindi mo ginagawa yan, praise ka, pasalamatan ng Diyos. Pero yun pa rin ay paalala sa iyo upang ikaw ay maging aware sa iyong sarili na hindi mo ginagawa itong ganito pagkakamali. Yun. No? So, meron ka bang galit na inaalagaan sa iyong puso? May komplikasyon niya.
inaalis yan yung conviction mo na ang dami pa lang ginagawang hindi tama. Napapansin mo yung mali ng iba, pero ikaw hindi mo napapansin ang iyong sarili. Kasi ang komplikasyon niya ay inaalis niya yung conviction mo, yung personal conviction mo. Kaya hindi mo ina-apply, hindi ka nagsisisi sa mga Panginoon. Pati yun, no? Wala kang, hindi mo ma-discern na mali ang ginagawa mo. Kaya minsan, yung prayer ay parang mechanical. Sabi natin, kung meron man po akong nagawang kasalanan, pero sa isip ko, ay just to make sure lang yung ginagawa mo. Pero alam niyo ba, sa araw-araw sa ating buhay, hindi tayo pwede hindi dumaan sa pagsubok o yung pagkakamali. Sino po ang hindi nagkakamali? Wala. Wala po. Okay. So, ano ba yung komplikasyon ng kasalanan? Alam niyo ba, ito yung palala dito. Yung komplikasyon ng kasalanan, no, complication of anger is distracting fellowship and worship. Teka lang, pakinggan niyo yung muli. Distracting fellowship and worship. Ano bang ibig sabihin mo? Nadidistract ka, nawawalan ka sa focus. Kala mo nag-worship ka, hindi pala. So, ang context dito ay sa church, ano? In the church, may assembly, nagiging walang saysay at pagtitipon. Gusto nyo makita yung ebidensya? Sa 1 Corinthians 11:17, ito yung pinapanggit ni Apostol Pablo sa banal na hapunan. Sa 1 Corinthians 11, verse 17 to 21, sabi niya ganito, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin dahil ang inyong pagtitipon, sabi niya, ay hindi nakakabuti. Narinig niyo? Napansin niyo ba yun? Nagtitipon ng mga Christian, pero hindi nakakabuti. Sabi niya, ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, subalit nakakasama. Narinig niyo? Una sa lahat, sabi niya, nabalitaan ko na kayo'y nagpapagkat-pagkat sa iyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan niya. Talaga namang magkakaroon ng pagkababahagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Kaya sa inyong pagtitipon, hindi ba na nakapunat ng Panginoon ang kinakain ninyo? Sabi doon. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain. Kaya nagugutom ang iba at ang iba naman ay nalalasing, sabi mo. Sa context ng Corinthians. So, anong sinasabi doon? Oo, na meron silang fellowship sa church. Yung mga simbahan, Christian fellowship, sabi nila. No? Pero sabi niya, mayroong pagtitipon na hindi nakakabuti, hindi nakakasama. Kapag ka ang pagtitipon ay meron ng tinatawag na pagkababahagi. No? Meron na grupo-grupo o pagkakapagka. Hindi na yan mabuti. Tapos, meron pang
Sa ibang mga church, mayroong tinatawag na tayo. Tinatawag sa nalaye. Young professional, young professional group. So, ang ibig sabihin, kung hindi ka natapos, hindi ka professional, hindi ka kasama doon, okay. Grupo lang yun ng mga nag-aaral, may trabaho, may pera. Kaya may kanya-kanyang kotse, laging lumalabas, hindi nagkakape ng 3 in 1. Ang kape ay 180, 190, 210. Paano kung ordinaryo ka eh? Kaya pwede kaya nagpapay ka. Okay? Tapos meron pa. Kung ikaw ang nagdala ng halimbawa, mayroong birthday, ikaw yung naghanda, tingnan niyo dito sa bandang 21. Bawat isa sa inyo, sabi niya, nagmamadali sa pagkain sa kanyang sarili pagkain. Mamalagwanan ng kanan, ito kanilang dadalan. Huwag sa makigwala rin kanilang bakal. Ano ba niya? So, ano sabi niya? Yung pagtitipon, yung dinidistract niya yung ating fellowship and worship. Diba? Sana makita natin ang ating sarili. So, kung saan tayo dapat maging tayo sa ating puso, yung sa ating nagdaki. Halimbawa, may dadalhin ako, dadalhin ko ito. Ito yung para sa akin, dadalhin ko, baka meron may pa na walang dala para naman mabahagi. So kung ganyan tayo, pare-pareho na ng isipan, dahil mayroon tayong malasakit sa kapatid. Pagkakay dito, tayo kaya